I think si Senator Coco, ano yan, maraming lessons learned siya after this hearing. Kung mauulit man yan na attend si Digong, which I doubt, he would know better what to do pagka ganun ulit ang ginawa niya. You think si Senator Coco was intimidated? I believe so. I believe he was intimidated kasi hindi mo parang pag former presidente na yung authoritarian pa na siga-siga na former president, hindi niya alam kung anong magiging demeanor niya, stricto siya or pababayaan niya, di ba? So I think there was a factor. Dito, yun nga. Who do you think emerged victorious dito sa hearing na ito? Well, sadly, yung Duterte camp kasi pagpepestahan nila yan. But it's going to be short-lived. Kasi for sure, hihingiin ng Quadcom yung presence niya. Tapos itong pulis na nagsalita, yung Grijalde, gigisahin yan sa Quadcom. Kung hindi siya nagsasabi ng totoo, ay makokontempt yan, madedetain yan. Hindi nag-iisip active officer siya Como naengganyo sa nila Bato parang naglabas na siya ng ganong kwento. It won't protect the senators won't protect him. Won't be able to protect him. So gigisahin yan doon. So yan yon. So short-lived itong victory ng mga Dutertes sa ngayon kasi by next week panibagong naman na ang mangyari, or for that matter later this week panibagong mga hearings na mangyari. Yung mga pag-amin kanina quote on quote ni dating Pangulong Duterte. Kasi knowing him, nakita ko ibang mga media nila live tweet Iba naman pinapatulan sa Twitter na naniniwala sila na umamin si Duterte na meron daw death squad. Pero knowing him, alam mong babawiin niya yan somewhere or at one point. At yun naman yung binawi ni Bato. Di ba sinabi yan? DDS yan si Bato. Yung mga ganyang galawang Duterte na nadinig na po natin nung siya yung presidente, mukhang ginawa na naman niya kanina sa Senado. Do you think that helped his cause? Or baka naman lalo niyang binaon yung sarili niya, especially given this communication or investigation before the ICC? For sure, it did not help him sa International Criminal Court, sa ICC. It did not help him. Tsaka, wala naman siyang sasabihin na o hindi sasabihin na magbabago yung mga nakuhang ebidensya ng ICC. Pero ito, ang target niya yung local audience. He was hoping ma-reignite niya yung Duterte magic, if ever there was one, no? Excuse. So, yun yung gusto niyang mangyari, yung tipong galit na galit sa droga, na narrative. Yun yung primary focus niya. You think he succeeded? Siguro merong mga dating sumasang-ayon doon sa mga patayan. Baka meron silang medyo na at least na-confuse niya. Nalagay sila doon sa confused state na tipong, nga naman, medyo tama nung panahon na ganito. Well, yun na nga, kailangan basagin ulit yun because everything was a lie. Ginawa niya lahat yung war on drugs na yan para matakot ang iba't ibang sektor ng lipunan, media, mga national politicians, civil society, church, para nang sa ganun, kung takot na lahat, pwede niya nang gawin. Kung ano yung gusto niyang gawin, pwede na silang magnakaw kaliwat kanan. Tapos yung mga kalaban nila ay pwede na nilang pagpapatayin, isisingit nila dun sa legitimate na narcolis. Tapos poprotect the enterprise. Yung nakukuha nakuha natin or hindi sumusubaybay dun sa Quadcom, maaling malito. So kaya kailangan basagin ulit yung
naratibo na yan, ilabas itong mga involved at yun na naman ulit, masisira siya ulit.